In the book of 1 Samuel chapter 1 verse 10 to 20, Hannah prayed unto God, and God listens and hear her prayer. At nabuksan ng Diyos ang kanyang bahay bata, ang kanyang womb, at siya'y nagkaanak. Siya'y nananalangin ng kanyang kaluluwa na sinasabi ng priest Eli na para siyang lasing sapagkat siya'y nagsasalita na hindi naririnig, pero siya'y nagsasalita ng kanyang kaluluwa na binibigkas lamang ang kanyang mga bibig sapagkat siya'y nakipag-usap sa Diyos puso sa puso. Kaya merong kapangyarihan sa ating pagluhod at pagtawag sa Diyos na banal na nasa langit. Nasubukan mo na ba ang mga pangyayari sa buhay natin? Nasubukan mo na lahat ng paraan, lahat ng mga strategies, lahat ng mga ideas upang ang mga anak na mga lalaki at babae ay maging masunurin o maging mabait. Subalit ito'y hindi naging epektibo. Nasubok ang asawang babae o asawang lalaki na nais mo na maging tumino, subalit hindi pa rin naging mabait. Ilang taon na ang lumipas ay ganun pa rin ang kanyang pag-uugali, ang kanyang mga asal at gawi. Ngunit nasubukan mo na bang lumuhod at tumawag sa Diyos at manalangin sa Kanya na idaing sabihin ang lahat ng mga worries at cares sa Diyos? Natiyak natin ang Diyos ay sasagot sa ating mga kahilingan. Sa pagluhod ng ating tuhod ay nagpapakita ito ng pagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Nagpapakita ito na tayo'y sumuko sa ating talino, sa ating mga ideas, sa ating mga strategies, mga paraan, at ating isanaalang-alang ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya subukan natin at makita natin ang epekto at resulta. Ang pagluhod ng mga tuhod, it is the sign of surrendering unto God, and let His power shows and shine upon our lives that God is a powerful God. Na ang Diyos ay tunay na nagmamahal at kumakalinga sa ating buhay. Na ang Diyos ay tumitingin sa atin, hindi nagpapabaya at hindi nang iiwan. Yun ang Diyos na aking nakilala at ipapakilala ko rin. Subukan po natin upang magkaroon ng solusyon ang matagal na nating hinihiling sa Diyos na maging maayos, mapayapa ang ating pamilya. Na mayroong kapayapaan, katahimikan sa loob ng pamilya. Na maging masaya, na ito ay ang kalooban ng Diyos na magkaroon ng pagkakaisa. Sapagkat kung ang isang pamilya ay mayroong pagkakaisa, uutusan ng Diyos ang blessings at ibubuhos niya sa ating buhay. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan.